matanda kasing lumapit sa akin kanina, Tay. Nag-alok siya ng mga ganyang kanila. Ano ha? Papalaga ba? Papalaga bang matanda ka? Tanggapin mo ang aming alay. Tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Magandang araw, kwentong takip sinim. Ako po si Jaylene, 42 years old. Isang simpleng tagagawa ng mga handicrafted souvenirs dito sa Baguio. Sumulat po ako upang ibahagi ang napakadilim kong nakaraan noong nakatira pa ako sa Maynila. Isang yugto ng buhay ng pamilya ko na humantong sa napakalagim na wakas dahil lamang sa isang itim na kandila. Wala nang masasahol pa sa pwedeng maging epekto ng iligal na droga sa isang tao at sa kanyang pamilya. Sinisira kasi nito ang maayos na takbo ng isip at katwiran, lalo na kung sumasabay ito sa nakatagong sama ng loob. Subalit, ano kaya ang mangyayari kung may sumabit ding itim na espiritu? Kasabay ng paglamlam ng katinoan ng isang tao, dulot ng bawal na gamot. Yan ang ating aalamin sa kwento ng ating letter sender na si Jaylene at ng kanyang pamilya noon sa Maynila. Ating pakinggan kung anong uri ng lagim ang ibinunga ng pinaghalong sama ng loob, iligal na droga, at may sa demonyong espiritu. Dito lamang sa kwentong Takip Silim. Magandang araw, kwentong Takip Silim. Ako si Jaylene, 42 years old. Isang simpleng tagagawa ng mga handcrafted souvenirs dito sa Baguio. Sumulat po ako upang ibahagi ang napakadilim kong nakaraan noong nakatira pa ako sa Maynila. Isang yugto ng buhay ng pamilya ko na humantong sa napakalagim na wakas. 1996 ito nangyari. Noong 15 anyos pa lang po ako. Bilang panimula, sasabihin ko po sa inyong pinanganak akong lumpo. Sa pagkakaalam ko ay nagkasakit si Nanay Lagring noong pinagbubuntis pa lamang niya ako. Kaya nagkaproblema sa aking paglaki sa loob ng kanyang sinapupunan. Payat at maliit ang pangangatawan ko. Tapos mas maiksi ang kanang paa kaysa sa kaliwa. Elementarya lang din ang natapos ko dahil sa matinding kahirapan. Kaya naman, sa tulong ng aking saklay, pinilit kong makatulong sa aking mga magulang sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga kandila at sampagita sa May Quiapo. Wala akong kamalay-malay na ang hanap buhay ko palang yon ang isa sa mga magiging mitsa ng pagdilim ng aming tahanan. Dito na ako. Anong pagkain?
Sabog ka na naman, bata ka. Ano ba naman, Jerome? Ayusin mo na nga yung buhay mo. Nyeta naman, tataya to. Oh. Kakauwi ko lang at gutom na ako, tas yan pa yung sasalubog nyo sa akin. Tapos magtataka kung bakit ayaw umuwi. Ulol! Kuya, dahan-dahan naman sa pagsagot kay tatay. Jerome, ato, ano ba? Tama na nga yan. Oras ng pagkain nagtatalo kayo. Baka mamaya niyan bawiin pa ng Diyos sa mga biyayang binigay niya sa atin. Buti pa si nanay nakakaintindi. Teka, ano to? Anak ng... Ito na naman. Nanay naman eh. Akala ko ba naman, anong biyaya na ng Panginoon yung sinasabi nyo? Bakit talbos na naman ang kamote to? Wala bang adobo kahit tinulang manok man lang galing sa Diyos na yan? Kuya, ano ba? Ano ba, Jerome? Sumusobra na yung bunganga mo. Pati Diyos, babastusin mo. Jerome naman, alam mo namang wala tayong pera. Pera? Oo nga naman, walang pera. Kasi walang silbi ang tatay ko at yung lumpong kapatid ko. Kakakayod-kayod, wala man lang karning maiuwi. Mga buwisit. Alis na nga. Kuya, pasensya naman po. Hindi naman kasi malakas ang kita sa pagbebenta ko sa Quiapo eh. Kaya nga, maghanap ka na ng ibang hanap buhay ng mapakinabangan ka naman. Benta mo yung sarili mo. Problema nga lang, walang papatol sa'yo kasi pangit mo. Sumusobra ka na. Pati kapatid mo gaganyanin mo. Anong klaseng kuya ka bang gago ka, ha? Yan. Diyan kayo magaling. Wala na kayong ginawa kundi pagtanggol yung paborito nyong anak. Samantalang ako, pinagtrabaho nyo sa murang edad nun. Pinilit yung sirain yung kamusmusan ko kasi mga wala kayong kwentang mga magulang. Makaalis na nga, wala akong papala sa bahay na to. Miss Anne, halos araw-araw ganoon ang eksena kapag nasa bahay si Kuya Jerome. Parating magulo at maingay. Palagi kasing mainit ang ulo nito. Tapos madalas pang lango sa inuming nakakalasing o sa bawal na gamot. Naiisip ko nga rin ako ang dahilan kung bakit sinisira ni Kuya ang sariling buhay. Iniisip kong nagseselos o naiinggit ito sa atensyong ibinibigay ng mga magulang namin sa akin. Maaga kasi siyang nagsimulang magbanat ng buto. Nagtrabaho siya bilang barker, alalay sa construction at kahit bilang kargador sa palengke. Samantalang ako, hindi pinapakilos ng mabibigat ni nanay dahil lamang sa kapansanan ko. Ayun nga at pagtitinda lang ng kandila at sampagita ang hanap buhay ko. Ay, naalat na naman ako. Mahirap talagang gantong di makasabay sa ibang mga naglalako ng kandila. Nauna silang makalapit sa mga tao eh. Kaya konti lang ay nakakalapit sa akin. Baka kung ano na namang sabihin ni Kuya sa akin nito. Kumusta, Ineng? Magandang araw sa'yo. Ay, magandang araw din po, Lola. Bibili ho kayo? Ay, may mga dala na pala kayong kandila. Tampagkita po ba? Gusto nyo? Ay naku, Ineng. Hindi ako bibili. Lumapit ako kasi may iaalok ako sa'yo. Iaalok? Wala ho akong pera eh. Makakatulong nga dyan itong iaalok ko sa'yo. Heto mga kandila. Pandagdag sa binibenta mo. Ay Lola, wala pa po akong pera para kumuha ng dagdag na ibebenta eh. Tsaka nahihirapan nga po akong makabenta. Alam mo, Ineng, huwag mo masyadong ibinababa ang sarili mo. Gawin mong positibo ang isip mo at ang magandang buhay mismo ang lalapit sa'yo. Ano po?
kunin mo na. Bibigyan kita ng 5 pakete. Meron kang 20 piso sa bawat kandilang maibebenta mo. Babalikan ko lang mamayang hapon ng kita. Depende sa kung ilan ang nabenta mo. Ayos ba yun sa'yo? Lola, hirap nga po kung makahikayat ng mga mamimili eh. Huwag kang mag-alala. May naisip akong solusyon. Ang inaalok sa akin ng kakaibang matanda ay yung mga dilaw na kandilang matataba ngunit maiiksi. 6 na kandila bawat pakete. 5 pakete ang inabot niya, kaya 30 ganoong kandilang dilaw ang napunta sa akin. Ang buong akala ko talaga ay ipipilit lang niya sa akin ang mga kandila, pero nagulat ako nang magsindi siya ng isang light blue na kandila. Mataba rin ito at maiksi, gaya noong mga dilaw. Tapos, napakabango din kapag masindihan. Talagang takaw pansin ang amoy na pinaghalo-halong halimuyak ng iba't ibang mga bulaklak. Nilagay niya ito sa gilid ng kinauupuan ko. Ayan! Siguradong mas marami nang bibili ng kandila sa'yo. Naku, Lola, wala ho akong pambayad para sa mga kandilang ganyan. Huwag kang mag-alala. Bigay ko na sa'yo yan. Ituon mo na lang ang atensyon mo sa pagbebenta. Ayos ba yan? Maraming salamat po, Lola. O siya, aalis na ako. Maghahanap ako ng ibang pwede kong alukin ng mga kandila ko. Mag-iingat ka rito, ha? Dumami nga po ang bumili ng kandila at sampagita sa akin noon. Salamat sa mabangong kandila na bigay ng kakaibang matanda. 2:00 pa nga lang ng hapon ay ubos na ang paninda ko. Pagsapit naman ng 3:00 ay bumalik na yung matanda. Todo ang pasasalamat ko sa kanya habang inaabot ko ang kita sa mga naibenta. Ninitian naman ako nito, tsaka inabot sa akin ang isang dilaw na kandila. Ganoon pa rin, maiksi ngunit mataba, gaya ng mga ibinenta ko. Sindihan ko raw sa bahay upang magkaroon ng liwanag ang aming tahanan. Bagay na agad ko ngang ginawa pag-uwi. Ba, ibang klaseng kandila yung sinindihan mo, anak ah. Diba, di ka naman nagbebenta ng ganyan? May matanda kasing lumapit sa akin kanina, Tay. Nag-alok siya ng mga ganyang kandila. Ibenta ko raw. Tapos babalikan lang niya makikitain. Naubos ko namang ibenta lahat. Tapos binigyan niya ako niyang isa. Bukod pa sa akin yung tubo. Kaya pala mas malaki yung naiuwi mo ngayon kahit papaano. Pero ipunin mo lang yan, Jaylene. Huwag mong ipakita sa kuya mo para hindi niya kunin. Nay. Bala ko nga sanang pambili to ng manok para makakain tayo ng masarap. Kahit minsan lang. Huwag na, anak. May pang-ulam pa naman tayo eh. O siya. Sige na, magrosaryo na tayo. Hindi ko alam, Miss Anne, pero parang ang bigat ng pakiramdam ko habang nagdarasal kasama sina Tatay Ato at Nanay Lagring. Masaya naman ako dapat noong gabing yon kasi nga nakapag-uwi ako ng mas malaki-laking kita. Subalit,
Habang nagdarasal at nakatitig sa kandila, naiisip ko lahat ng problema namin sa bahay. Ang mahirap naming buhay, pati na ang pariwara kong kapatid. Naghalo ang lungkot, inis at kabiguan sa isip ko. Nakakapagtaka kasi hindi ko naman masyadong iniisip ang mga bagay na yon sa araw-araw. Idagdag pang bahagya rin akong nahihilo at nananamlay. Palagay ko'y umiikot ang kinaroroonan naming kwarto. Doon kasi kami nagro-rosaryo sa kwarto namin mismo ni nanay at tatay. Sa kalagitnaan naman ng pagdarasal namin ay napadako ang tingin ko sa altar. Nanlaki ang mga mata ko kasi kita kong naging purong itim ang nakasinding dilaw na kandila. Napakurap at ginusot-gusot ko rin ang mga mata. Nang tingnan ko ulit ito, dilaw na ang nakikita ko. Kaya naisip kong baka namalikmata lang ako. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ano ba to? Masyado yata ako inaantok ngayon Medyo masama nga rin ang pakiramdam ko eh. Medyo nahihilo ko. Bakit pare-pareho yatang masama ang pakiramdam natin, Nay, Tay? Nahihilo rin po ako eh. Tapos parang nanghihina na rin. Ipahinga lang siguro natin to. Tulog na tayo. Antok na talaga ako eh. Humiga na nga po si tatay sa kanyang banig sa lapag. Kami naman ni nanay ay magkatabi sa papag na kawayan. Tanaw ko sa dingding ng maliit naming kwarto ang altar na may nakasinding dilaw na kandila. Iniisip ko pa rin kung namalikmata nga lang ba ako nang makita kong naging itim ang kandilang yon. Nahihilo pa rin ako noon bagamat nahirapan akong makatulog. Napakabigat kasi talaga ng pakiramdam ko habang nakahiga. Nahihirapan pa nga po akong huminga kahit pausok lang naman ang kandila ang naaamoy ko. Hanggang sa tuluyan naman akong nakatulog makalipas ang halos 1 oras. Subalit, muli na namang nagising ang diwa ko nang may maulinigan akong tila nagdarasal. Hindi ko nga lang maidilat ang mga mata ko at nahihirapan din akong maigalaw ang katawan. Dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo ang aming alay. Dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo ang mga kaluluwang ito bilang alay. Sino yan? Sinong nandyan? Mahal naming Panginoon. Lola? Kayo po ba yan? Dinggin mo ang aming Yung matandang nag-aalok ng mga kandila. Ano ba to? Bakit hindi ako makagalaw? Bakit hindi ako makadilat man lang? Ano ba nangyayari sa akin? Nay, Tay, andyan po ba kayo? Ano ba nangyayari sa akin? Diyos ko, tulungan niyo po ako. Gisingin niyo akong bangungot man to. Panginoon. Ano ba nangyari? Bangungot? Diyos ko, anong panaginip ba yun? Anak, may problema ba? Binungot ako, tatay. Bangungot? Anong klaseng bangungot? Ewan ko po ba, tay? Basta,
di ako makagalaw at makadilat. Tapos may nagdarasal na parang ritual na nag-aalay o ano. Darasal. Teka, saan nga paling kandila? Bakit wala na dyan sa altar? Hala, oo nga no. Bakit madilim na at wala na dyan sa altar yung kandila? Teka anak ha, titignan ko sa labas pa kasi kinuha na naman ang kuya mong magaling. Kukuha na rin kita ng tubig. Salamat po, Tatay Ato. Pagbukas pa lang ni tatay para lumabas, ay tumanglaw na agad sa amin ang liwanag ng kandila. Sa tansya ko, nagmumula ito sa may kusina. Maliit lang ang bahay namin kaya abot ang liwanag sa loob ng kwarto. Sinarado ni tatay ang pinto, tapos ay dinig kong nagtuloy-tuloy ito papuntang kusina. Halos inasahan ko na ang mga sumunod na narinig ko. Lintik ka talagang bata ka. Ano na naman ba yung ginagawa mo dyan, Jerome? Tatay naman eh. Naman nag-happy-happy yung tao, ginugulo mo. Buisit ka talaga kahit kailan. Dito mo pa talaga naisip tirahan yung bato at itim na kandila pa yung ginamit mong hayop ka. Akin na nga yan. Akin na yan! Tatay, ano ba, mahal yan eh. Tsaka ano bang problema sa itim na kandila? Yan yung nakita ko nakasindi sa kwarto eh. Yan ang meron, kaya yan ang ginamit ko. Masagot ka pa ha? Sumasagot ka pang punyeta ka? Aray ko naman. Kailan ka ba magtitino ha, Jerome? Alam mo, ikaw tao ka. Masyado kang panira. Sinisira mo simpleng kaligayahan ko. Sinisira mo buhay ko! Umapalag ka talaga ha? Akala mo hindi kita mapatulan? Umalag ka, dali. Tapusin na natin to, ano ha? Jaylin, ano na naman bang nangyayari? Nagkakasagutan na naman sina tatay at kuya, Nay. Tapos, ayan, mukhang nagkasundukan na nga. Jesus Mariosep, ano na naman kayang ginawa ng kuya mo? Kailan ba kasi magtitinuyang si kuya? Pagod na ako, Nay. Pagod na ako. Naging masalimuot ang mga sumunod na sandali, Miss Anne. Lumabas si nanay para awatin sina tatay at kuya. Ako na may pinilit ko lang na sumilip mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Tuloy-tuloy sa pagpapambuno sina tatay Ato at kuya Jerome. Pilit naman silang inaawat ni nanay pero wala siyang magawa. Iginala ko ng konti ang paningin hanggang sa matanaw ko ang nakasinding kandila sa gitna ng mesa. Nanayo ang balahibo ko. Kasi natanaw kong kulay itim nga ito. Gaya ng narinig ko sa usapan ni na tatay. Bagamat sigurado akong yun din mismo ang kandilang dilaw na sinindihan ko. Kamukhang kamukha kasi yun ang nakita ko sa guni-guni habang nagro-rosaryo. Dagdag pa sa nagpakilabot sa akin ay ang usok ng kandila. Siguro hindi yun napapansin ng pamilya ko dahil nga nagkakagulo sila. Ngunit kitang-kita kong kakaiba ang kilos nito. Sumusunod ito kay Kuya Jerome. Sumusuot sa kanyang ilong at bunganga. May hiwalay na bahagi ring nagkukorteng tao. Lumulutang sa likod ni Kuya. At tila akmang mananakal. Ano ha? Papalaga ba? Papalaga bang matanda ka? Buisit kang bata ka. Talaga sasaksakin na kita kahit anak pa kitang kutong lupa ka.
E di saksakin mo, ulul! Tama na, ano ba? Ato, Jerome! Magsitigil na kayo, pakiusap! Tigil? Anong tigil, Anay? Pagsabihan mo yung asawa mong gago! Huwag mong masigaw-sigawan yung nanay mo! Ano ba? Kuya, sa likod mo! Takbo! Ha? Sa likod ko? Ano nangyayari sa akin? Jerome, anak! Ano nangyayari sa'yo? Hindi ko kaya. Tulungan niyo ako. Nay! Magaling, tignan mo yung usok. Tignan mo. Napatingin sina nanay at tatay sa usok na sumasakal kay Kuya Jerome. Doon din ay dali-daling hinila ni tatay si kuya habang sinusubukang hawiin ni nanay ang usok. Sinubukan din nilang patayin ang kandila pero ayaw talaga nitong mamatay. Hinipa nila at binuhusan ng tubig galing sa imbakang galon pero nakasindi pa rin ang apoy. Ako naman ay hindi ko na malaman kung pipilitin ko ba ang mga binti kong makalapit sa kanila. Inisip ko kasing baka makakasagaba lang ako. Hanggang sa unti-unting humantong sa sukdulan ang mga bagay-bagay. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Tulong. Tay. Bakit ganito? Ang bigat. Para akong umihilan ng ilang sako ng bigas. May pumipigil sa akin. Lumaban ka, anak! Lumaban ka! Kaya mo yan! Hindi ko na kaya. Jerome! Jerome! Jerome, gumising ka! Jerome! Jerome! Anak! Diwan niyo ako. Anak? Nawala na yung usok. Ayos ka na. Bitiwan ko sabi mga karapata! Aray! Ano nangyayari sa'yo? Nay! Tay, pumasok na kayo rito sa kwarto, bilis! Hindi na si kuya yan! Dali-daling bumangon si tatay at inalalayan si nanay. Papasok na sana sila sa kwarto ngunit biglang hinila ni Kuya Jerome si tatay. Hinambalos ni kuya si tatay ng galong puno pa ng tubig. Hindi ko nga malaman kung saan galing ang lakas ni kuya kasi napakabigat talaga ng galong yon na binuhat lang niya ng isang kamay. Yan ang dapat sa'yo. Yan ang dapat sa mga pakilamerong katulad mo. Anak, makinig ka sa akin. Huwag mo ngayaang sakupin ka ng diablong yan. Nagpapatawa ka ba? Paano naman sasakupin ng isang diablo ang isa pang naturing ang demonyo sa bahay na to? Sige nga. Sunod namang binaling ni kuya ang pansin niya kay nanay. Hinila niya ang buhok nito, tsaka inuntog ang mukha sa dulo ng mesa. Wala kaming magawa ng mga magulang ko kundi magmakaawa kay Kuya Jerome. Ako naman ay nagsusumigaw ng saklolo sa mga kapitbahay. Sa kasamaang palad, walang gustong makisangkot sa gulo kasi alam naman nilang utak kriminal talaga ang kapatid ko. May tumugon lang mula sa labas na tatawag lang daw muna ng pulis. Mga pulis na alam kong matatagalan pa ng dating. Nang lingunin ko ulit ang mga magulang ko, lalo akong nahintakutan nang may hawak ng itak si Kuya Jerome. Lupaypay sina nanay at tatay tapos nakangiti ang kapatid ko. Sa likod niya, may nakatayuring usok na korteng matandang babae. Jerome, tama na. Tumigil ka na. Dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo ang aming alay.
Dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo ang mga kaluluwang ito bilang alay. Mahal naming Panginoon. Ang mga sumunod na tagpo ang pinakakarimari-marim na sandali ng buhay ko. Kita ko kung paanong pinagtataga ng kapatid ko ang sarili naming mga magulang. Hindi pa ito nakontento at ipinaligo pa niya ang dugo ni nanay at tatay sa buo niyang katawan. Gumuhit din siya ng kung anong simbolo sa sahig gamit ang dugong yon. Tsaka nilapag ang itim na kandila sa gitna. Ngayon, babae, ikaw naman. Kuya, tama na! Itigil mo na yan! Kuya, wag! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Kuya, maawa ka! Wag! Ano ba nangyari sa akin? Bakit ko ba ginawa to? Bakit? Kuya, Hindi. Huwag kang kapatid ko. Huwag kang mahal kong kapatid. Hindi! Kasabay ng pagsarado ng pinto ang pagkamatay ng kandila. Tuluyan itong nalusaw at nag-iwan ng itim na wax sa gitna ng simbolo sa lapag. Iyak lang ako ng iyak noon sa tabi ng mga bangkay ni nanay at tatay. Nasa ganoong ayos lang din ako ng datnan ng mga pulis. Miss Anne, nahuli po ang Kuya Jerome ko. Pero halatang wala na ito sa katinoan ng dalhin sa presinto. Kinakausap ang sarili. Humihingi ng tawad sa hangin. Ako naman ay nagpalipat-lipat ng matitirhan. Nariyang nanilbihan ako sa barangay, sa simbahan, at namasukan sa mga trabahong kaya kong gawin. Hanggang sa nakarating nga po ako rito sa Baguio. Kasalukuyang nagtatrabaho bilang tagagawa ng mga handcrafted souvenirs. Sa totoo lang po, ay hindi ko pa rin nalilimutan ang bahaging yun ng buhay ko. Hinding-hindi hanggang sa pagpanaw ko, lalo pat bumabagabag pa rin sa akin ang tanong na, ano kaya ang kandilang yun? Ano kaya ang kandilang binigay sa akin ng misteryosang matanda? At kung marami akong napagbentahan ng kandilang yun, may iba pa kayang humantong sa parehong malagim na tagpo ang buhay? Miss Anne, tulungan ninyo po akong mapayapa ang isip ko. I-comment nyo lang po ang sa tingin nyo'y makakapagbigay linaw sa mga katanungang ito. Maraming salamat po. Ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Christian Sabanes, John Lawrence Borja, Arian Canoy, Vasquez Marivic, Captain Oppa, Ronel Villa, Bebe Diaz, Dazzle Works, Hidi Antig, Kelivs Romero. Magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay JMT Channel at Ika Gao. Sabi ni JMT Channel, magandang gabi po. Pabati po. OFW from Taiwan. Hi! Lagi po akong nag-aabang sa mga kwentong binabasa nyo. Salamat po, libangan ko po ang makinig sa YT channel nyo. Gaganda po kasi ng mga episode nyo. Sabi naman ni Ika,
Nakakawala ng pagod ang mga story nyo. Maraming salamat po. More power po sa inyong YouTube channel. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sitio Bangungot, ito ang inyong lingkod, si Miss Anne. Nagpapasalamat.